Guys! Na-miss niyo ba ang Mama Sol niyo? Kamusta kayo dyan? Etong vlog na 'to, eto yung katanungan niyo, bakit wala pa kaming update? Bakit wala ano nangyayari sa'min ng mga minions? Anong kaganapan sa'min mag-iina? So, lahat 'yan sasagutin ko ngayong araw na 'to. Karapatan niyong malaman anong kaganapan sa'min dahil open book na ang buhay namin dito. Pinasok namin ang buhay soulmate. So, hindi ko ipagdadamot sa inyo na ikwento lahat ang mga nangyari sa amin. Okay, simulan natin bakit wala pa kaming upload. Guys, nagkasakit yung dalawang minions ko, yung panganay ko at yung pangatlo ko. Yung nangyari sa pangatlo ko, inubo, nilagnat. Tapos, isang linggo silang hindi nakapasok sa school. Yung panganay ko naman, nagka-problema siya sa hika, hindi siya makalakad. So, in short, isang linggo ako nakatutok sa kanila. Kaya guys, hindi ako nakapag-vlog sa inyo. Next, anong kaganapan sa aming mag-iina? Ito yung pinaka-worst. Kasi di ba nagkasakit sila ng isang linggo. So, ako naman ang nagkasakit. 2 days akong na-hospital. Guys, na-confine ako. Sa dahilan na nabinat ako. Dati hindi ako naniniwala sa binat, pero yung naranasan ko, ay talaga. Yun lang ang masasabi ko talaga. So, ayun, yung mga araw na nagdadaan, akala ko simpleng lagnat lang yun. Nilagnat ako, guys. So, akala ko wala lang. Parang simpleng lagnat lang, dead na ganyan. Tapos, napansin ko na, ang sakit ng buong katawan ko. Tuwing babangon ako, sobrang bigat. Para kang binugbog ng 20 tao. Ito walang biro Kasi talaga naranasan ko talaga siya, guys. Talaga para ka talagang binugbog. Nunod nun, akala ko may nakain lang ako hindi maganda. Kaya nagsusuka ako. Nagsuka talaga ako, guys. Tapos, mga ilang oras ang lumipas, napapansin ko, parang sunod-sunod ng suka ko. Sabi ko parang, hindi to normal. Kasi nangyari na yun sa akin dati, na sunod-sunod na suka. So sabi ko, hindi to normal. May mali na nangyayari sa katawan ko. Tapos nang pumasok yung panganay ko sa kwarto, kasi may kinuha siya sa kwarto ko. Tapos nakita niya, may dala akong plastic. Sumusuka ako, guys. Tapos sabi niya, ano nangyari? Kasi may previous akong ganun May nakita nilang nagsusuka ako ng ganun kalala. Kaya aware sila sa ganun na may mali sa akin. Sabi niya sa akin, ano, tara, dali na ba kita? Ganyan, dali na kita sa doktor, ganyan, sabi niya sa akin na. Ito na guys, yung pinakamasaklap. Diba sumusuka ako. Yung ulo ko, sobrang manhid na. Namamanhid na siya. Tapos habang tumatagal, pahinto-hinto siya pahinto. Tapos, mga ilang minuto lang, napansin ko na, habang sumusuka ako, buong likod ko na, manhid na, hanggang balakang ko, as in manhid na. Tapos sabi ko, hindi na normal, hindi na to normal, sabi ko sa panganay ko nun, sige tara na, hatid mo na ako. Alam niyo guys, nagmotor lang kami, as in, may dala-dala akong plastic, sa likod ng motor, sumusuka ako. As in, wala emergency syempre, no choice ka. Talagang masama na yung pakiramdam mo. Diba? Talagang minutor lang talaga na ipapunta dun sa ospital. Ito na, nasa ospital na kami. Diba? Sa loob ng ospital, chinek yung BP ko. Sobrang baba. As in, hindi siya normal para sa isang tao na ganun yung BP. So, nasa ER ako. Sumusuka pa rin ako sa ER. Ganyan. Tapos, talagang nahihilo ko. Yan. Siguro dahil nga mababa yung BP ko, kaya siguro nahihilo ka ng ganun kalala. Grabe lang. Hanggang sa dumating yung doktor ko, hanggang sinabi niya kailangan ko daw i-confine, kasi hindi nga daw ako normal. Swero kita, mababa masyado yung BP mo. Tapos sinanong ako kung nai-stress ka ba. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka mag-isip-isip kasi ikaw din yung kawawa. Tapos ikaw din magsasuffer lahat. Katulad niya na nangyayari sa'yo. Yun sabi ng doktor ko sa akin. So ayun guys,
To cut the story short na lang, na-hospital nga ako ng 2 days, diba? Tapos, binibigyan nila ako ng gamot. Tapos, pag nakakainom ako, yung gamot ko, nakakatulog ako. Ewan ko, parang nakakapagpahinga yung utak ko. Hindi ako nakakapag-isip-isip kapag nakakainom talaga ako ng gamot na yun. Lagi ang haba ng tulog ko talaga. So, ito guys, advice ko lang sa inyo. Bali, pangkahalatan na to. Advice ko, guys, huwag kayong magpapatalo sa stress. Kasi, huwag kayong isip ng isip ng mga bagay na ikaka-stress nyo. Kasi kayo din yung kawawa. Guys, masarap mabuhay. Masaya ang buhay. Yung mga tao ngayon, gumawa ka ng masama, maganda. Masasabihin pa rin sa'yo yan. Diba? Ganun sila ngayon. Wala kang magagawa din. Mahalin mo yung sarili mo. Kung alam mo nang stress ka at toxic sa buhay mo, edi ikat mo na sa buhay mo. Walang masama din. Kung sinasaktan ka naman, nasasaktan yung loob mo, hindi mo deserve yun. Hindi ka ginawa ni Lord para paiyakin ka. Diba? Mas unahin niyo yung sarili niyo kasi ikaw ang kawawa sa huli. Oo, iba-iba tayo ng problema. Iba-iba hinaharap natin problema. Pero yung mga bullshit sa buhay mo, yung mga nagkukonsumo sa mga tao sa paligid mo, layasan mo, umalis ka, enjoy mo yung buhay mo. Masarap mabuhay. Diyos ko, diba? Bakit ka magpapakakonsumo sa mga taong ewan, diba? Kaya ako guys, wala na ako sa irang nagpapatapak ka. Kung ayaw mo sa akin, edi mas ayaw ko sa'yo. Ganun lang ang buhay. Diba? Gawin mo kung saan ka masaya. Diba? Walang masama dun. Diba? Guys, tuloy lang tayo. Nandito na ulit kami yung Mama Sor. Kayong mga nanonood sa akin, ang mga nagpapatibay sa akin. Totoo yan. Walang biro. Kasi kayo mga hindi ko kilala, kayo pa yung nagtitiwala sa akin. Tsaka, concern sa akin. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko yon sobra. Yung mga messages niyo sa akin, mga nakakapagpalakas ng loob sa akin. Talagang nandyan kayo para sa akin. Maraming salamat. Tuloy lang ang buhay at hindi tayo mawawala ulit. Promise. So, yes. Abangan ang mga susunod na vlog namin.